Naku po, abante, napatras. Tila yata natatakot na sila kay Sara Duterte, no? Mula nang in-announce po ni Sara Duterte itong Wednesday na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, wala naman siya sinabing masama. Saka, kahit sino naman pwede magpayag, tatakbo akong presidente ng Pilipinas, di ba? Saka alam naman natin na vice president siya at yun naman talaga ang dapat kadalasan sumusunod, di ba? Sa mga ganun. Tapos, bakit naman tayo sasabi natin si Sara na masasamang mga, alam mo, tingnan mo si Sara, walang ginagawa si Sara o may sinasabi ba si Sara masama? Ha? Namumuliti ka ba si Sara o yung mga kalaban niya namumuliti ka sa kanya? So yun nga, matapos mag-announce si Sara, hindi nga siya nagpa-interview sa media. Nakita niyo yung interview siya sa media? Hindi tama kasi pag nagpa-interview siya sa media, isa lang ibig sabihin nun, namumuliti ka. 'Di ba? Minamanipulasyon mo yung sitwasyon, 'di ba? Ngayon, sinabi niya lang yung gusto niya, real talk yun, 'di ba? Kaya siya tatakbo, anong layunin? Kasi nga doon sa nangyayari ngayong anomalya ngayon na sabi niya, humingi siya ng pasensya kasi nang paniniwala niya yung pananaw niya. Nakuha niyo? 'Di ba? O ngayon, etong mga to, tarantan na sila. No? Hindi na nila alam ang gagawin nila. Panay pa interview na sila sa mga iba't ibang social media at sa mga mainstream media. No, isa na dito si Pastor. Pastor, ano ka pa naman? Bible, ano ka pa naman? Nabasa mo na ba buong Biblia, sir? Kasi naniniwala ako pag nabasa mo buong Biblia, sir, hindi ko hamon na. Naniniwala ako kung nabasa mo talaga buong Biblia at ninamnam mo, isa lang masabi ko sa'yo, ha? Magugustuhan mo si Sara. Yan tinitiyak ko sa'yo. Basahin mo. No, kasi ganito yan eh. No, etong mga to, panay, di ba si Jonel ng Bilibid, panay interview, panay post na sila. Ansipag na sila, dati double time sila, ngayon triple time na sila, no? O ngayon, bago tayo pumunta dito kay Mr. Pastor, matunog na pinag-uusapan po ngayon, ha? Alam naman natin, nagalit sila kay Bam, no? Nagalit sila kay Bam Aquino dahil nung sabihin, payag ni Bam Aquino na hintutol siya dun sa pagdala, noong paman pala, na sa pagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, ha? Sinabi na naman niya ngayon na hindi siya papayag dito litisin, yung dalawa si Bongo at si De La Rosa, kung sakali madala, yung 8, no? Ngayon, tumutol yung mga pinklawa na ganyan, no? Para war sa kanila, gera sa kanila ngayon ng mga pinklawa, no? Kasi si Bam Aquino, sabihin ko sa inyo, yan ang totoong Aquino. Aquino talaga yan. Yung damdamin puso niyan, Aquino talaga yan, no? Ngayon, etong mga bago sulputan, mga dilawang ito, iba na eh. Iba na po yung narrative eh, di ba? Kumbaga, ito kasi si Bam Aquino, isip-isip niya siguro, teka muna, na, tama ba gagawin? Tama ba itong gagawin natin na isusuko natin kalahi natin? Ha? Tama ba yun? Tama sa ngayon. Kasi galit sila kay Pangulong Duterte, pa sa mga Duterte. Paano makalipas ng ilang mga 15 years? Ha? Tapos, may nagkasala, hindi naman dapat isuko doon. Payag ka, susuko mo? Ganoon na mangyayari. Naisahan na tayo, Pangulong Duterte, susuko mo naman eh. Naisip ni Bam na hindi tama yon dahil hindi lang soberanya ang magsusuko natin, kundi yung matagal nating iniingatan sa bansang Pilipinas, yung pride natin maratapakan, di ba? Diba, sabi yung mga spokesperson ng ang China, lahat ng pro-China, wag natin anuhin yan. Kalokohan, di ba? Samantalang ito, hindi kayo nangingialam. Dahig, dadali si Tatay Digong. Dapat tutulan nyo rin, no? Ngayon, tatakbo daw itong, sabi, running mate ni Sara. Matunog po ngayon to. Masakit sa pandinig ito ng mga pinklawan dahil hindi nila kayang tanggapin ito, no? Kasi isang legit na Aquino, anak mismo, kapatid, hindi ko kapatid ba 'to? Si kapatid ni Noynoy Aquino na talagang parang tumitiwalag sa kanila, parang bumabaltad sa kanila. Bam Aquino, tatakbong vice presidente ni Sara Duterte sa 2028 election, ha? Kung ang intensyon niya ay liligawan o magpapalambot ng puso sa mga suporte ng mga Duterte, kung presidente ang kanyang hinahabol, nagdeklara na si VP Sara, alangan naman iboto si over VP Sara, di ba? Alam nyo kasi, malambot ang puso ng mga Duterte DDS. Tandaan niyo yan. Tatanggapin nila. Si Aimee, di ba, tinatanggap pa rin nila? Kahit Marcos yan. Di ba? Hindi nila sinusukan ng ganon. Pero kung saan nangyari sa Marcos siya, isusukan nila Duterte. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ugali ha, masama daw mga DDS. Sige, kukumpara ko ngayon ha, hindi ako DDS ha,
ano lang ako, observer lang ako. Pero kampi ako kay Duterte. Ito. Mga loyalista, ha? Kumpara nyo sa mga DDS. Yung DDS, to tinanggap si Amy. Eto mga loyalista, lahat ng tatak Duterte, ayaw nila. Ayaw nila, mas mula kay Kitty, hanggang sa lahat ng Duterte, ayaw nila. Ganyan talaga, puso nila. Samantalang ibang DDS, tanggap si Amy. Ganun din ang mga Pinklawan, sukang-suka sa mga Duterte. Samantalang iba sa kanila, tanggap si Gonson. Alam mo yun, flexible ang DDS eh. Ika nga street eh. Mga street fighter yan eh. Diba? Sa kalsada lumaki. Kumbaga, sabi nga ng mga tambay eh, ikaw sa kalsada, kalsada ako. Namuhay ako sa kalsada. Hindi ibig sabihin na muhay ka sa kalsada, tumambay ka sa kalsada. Ibig sabihin na malaki ang malakas ang diskarte mo. Hindi lang sa eskwelahan, kundi laking kalsada ka. Ika nga. Di ba? Makikita mo eh. Ang DDS, tanggap nila eh. Katulad di ba Makino? Medyo alangan yung ibang DDS, pero tanggap nila, okay, maganda to. Ito talaga, kung sakali matuloy ang Aquino Sara, ito ang totoong pagbabago sa Pilipinas. Di ba? Mag-unite ngayon. Ewan ko nila kung yung iba ayaw. Di ba? Pero malabo eh. Malabo daw to kasi nga, sabi. Pero malakas si Bam. Kung Bam Sara, malakas. Pwede. Di ba? Kasi sana, hindi natin alam, malabo to, pero sana si Bam tumiwalag sa mga totoong dilawan. Bam, sana atupagi mo taong bayan. Iboboto ka, layuan mo kulay. Kalimutan mo kulay na sinimulan nila. Hanggang ngayon, gayet na gayet ang tao, ang kasenerasyon. Kalimutan mo, Bam, iboboto ka kung ikaw maging vice president. Maniwala ka. Di ba? Eto po, dumako na po tayo dito kay Atras. No, kay Atras. Dito po, tila yata parang natatakot na sila. Hindi ko sinabing takot siya. I mean, parang natakot lang sila. Di ba? Eto, pahinga natin ton si Atras sa kanyang pahayag na kung ngayon daw ngayon ng eleksyon mananalo si Sara. Tibay. Totoo naman, hindi ka nagkakamali dyan, sir. Boto ako sa'yo, hindi ka nagkakamali dyan. No, pahingan po natin. Ilan na naiisip sa isip. Sandali. Wala tayong sounds ngayon. Okay. Although, meron akong mga ilan na naiisip sa isip ko, pero still, no, kung ngayon ang eleksyon, ngayon na eleksyon, palagay ko mananalo si Sara. Tama, hindi lang ngayon, kahit dati, kahit sa 2028 pa. Ito ano dyan ha, ito logic dyan. Kung ngayon nga lang, sabi mo, Atras, kung ngayon pala ang eleksyon mananalo si Sara, what if pa kayo sa 2028, sir? Ha? Ano ba ngayon? Ano ba panahon ngayon kung saan? Panahon ngayon kung saan binubunyag si Sara Kuno. Sinisiraan si Sara Kuno. Sinisiraan nila. Ang dami nilang pinagbibintang kay Sara, sari-sari. Pati siguro pagpatay kayo si Rizal, bibintangan nila. Di ba? Lahat ibibintang sa Duterte, pero malakas pa rin siya ngayon. Tama? What if pa kaya lumipas pa ng panahon 2028? Baka wala, landslide na laban dyan. Di ho ba? Sino-sino ho yung mga naisip nyo kong Benny na pwedeng itapat? Well, isip na kayo ng katapat, mag-isip na kayo ng mga panapat, gawin nyo na lahat ng gusto nyo gawin, magsama-sama na lahat ng pwersa. Hindi mananalo yan kay Sara, maniwala kayo sa akin. Yung mga lumalabas, tulad ni Lenny, tulad ni Bam Aquino, alright? Parang mag-ano yung sinasabi niya, pansin mo, hindi na siya natin na talagang ganun katigas magsalita no, kay Sara. No? Parang bang umatras na, parang may something na si Abante umatras. Pwede ba yun? Parang hindi kami sanay siya. Alam ko namin, abante ka talaga, panay abante ka eh. Ngayon parang medyo, ewan ko lang napansin ko lang, opinion ko to. Tulad ni Rizal Tiberos. Pero ito si Abante, sabihin ko sa inyo, hindi ko siya pwedeng sabihin talaga masama siya. Hindi. Ulitin ko sinabi ko dati, etong si Abante, nakasama si Laisko nito, ayos to kasama. Napakabait na itong tao. Sabihin ko sa inyo, hindi ko alam ba't anong nangyari sa kanya ngayon. Hindi ko alam. Di ba? Dito sa akin lang kasi idol ko si Isko Moreno eh. Idol ko talaga si Isko eh. Halos talagang vlog ko si Isko talaga eh. Di ba? Nakita ko talaga si Abante. Talaga okay siya. Hindi ko alam bakit ngayon. Sabi ko sana sir, makinig ka sir. Di ba? Huwag kang kakampi. Kung gusto mo, may nakikita kang mali, huwag kang kakampi. Di ba? Pangit yun. Kakampi. Build mo yung sarili mo para sa taong bayan. Di ba? Kung alam mo tama, si Marcos, huwag ka kakampi. Huwag kang kasi yung kabila bayan, congressman di ba? Yan sinasabi ko kay Gadon di ba? Huwag kang maging loyal kay BBM. Di ba? Magpaka-loyal ka sa taong bayan. Di ba?
like this and others, no? Hopefully, na sa akin lang sana magkaroon na talaga ng mga alliance sa mga yan para na makakasiguro tayo mayroong pagbabago sa ating bayan. The thing is this, no, Willard, gusto ko lang sabihin, no, pinag-uusapan ng anti-dynasty. Alright? At malapit na maging batas yan. Ako, I filed Bilisan na nila, i-approve yan, dynasty na yan. Alam ko hindi papayag iba dyan, tatamaan niya si Sandro, tatamaan ng Remulla, tatamaan ng Soto, di ba, Bico, tatamaan ng mga, sino ba ba? Marami dyan, natatamaan dyan, mga, sino ba ba? Bilyar. Ang dami tatamaan dyan, tingin ko hindi papayag, hindi papayagan yan. a bill also on anti-dynasty at doon, napakalinaw doon na talagang ayoko ng political dynasty. The thing is this, no, are the Filipino people Alam mo, mas maganda political dynasty, sir. Ito, sir, turuan kita, sir, turuan kita. Alam mo naman kung sa Biblia kung nagbabasa ka, may mga dynasty yan. Mati mga Egyptian, mga dynasty, di ba, may mga dynasty panahon, di ba, ikatlong dynasty yan, di ba, yung mga sa Egypt, yung mga hari dynasty, mga kapatid sa kapatid, ayan, namumuno. Kasi sa Biblia, napakaganda. Example niya, si Solomon sa si David. Yeah, Hari Solomon, David, hanggang sa henerasyon. Kasi, ang dynasty, sir, hindi maganda kung pangit yung politiko. Pero kung maganda naman, sir, bakit hindi payagan dynasty? Maganda ang dynasty. Huwag na tayo sa isang sided lang, sir, ha? Tumingin tayo sa pangkalahatan. Ang dynastiya, sir, maganda kahit noong pa man gumagana na yan. Sa panahon pa ng mga Moises, gumagana na yan, dynastiya na yan. At yan talagang tanging paraan. Kasi minsan ang pamilya, halimbawa ako, magaling ako maglingkod sa bayan. Yung anak ko papalit, siya magmamana ng kagalingan ko. Ganun yun eh. Kasi pagkatiwala ko sa hindi magaling, kawawa ang bayan, di ba? still willing to elect a president that came from a political family. Oo. Or they are willing to elect a president that do not belong to any political family, but she or he can stand alone and face the Filipino people. Ang sinasabi po ng ilan nating mga kababayan ay hindi kaya matakot na yung ibang congressmen. Takot na ibang congressman. Di ba sabi ni Ma'am Corina na ayon sa kanyang na source, na maari daw po yung congressman magbaliktara na dahil sa takot na baka pag malapit 2027, ayan na. Sa 2027, malalaman mo na kung talaga sino mananalo talagang presidente. Wala na kahit anong survey pa. Doon mo na malalaman. Nakalabanin siya at wag na lang bumoto in favor sa impeachment dahil baka balikan sila ng presumptive frontrunner ngayon sa 2028 election. Oh, hindi ko na aanin pa yung ibang pag-aakala na may ibang congressman, no? Palagay ko naman it would not be good na malaman ng taong bayan na magiging bengador ang ating vice president. For example, ako, tinatakot na rin ako na baka ako balikan kung siya maging Pangulo ng Pilipinas. Parang ibang abante na nakikita ko, no? Parang bumabalik yung dating abante. Dating abanteng mabait. Nakikita ko na sa kanya ngayon. No? Sir, tuloy mo lang yan, tama ka. Saludo ako sa iyo, sir. Tama lang yan, sir. Hindi na po ako natatakot dun . I mean, every public official, kahit ako, should be accountable to the people that elected them. Yun po ang nais kong sabihin sa lahat. Pero kung amin na po natin na numbers game din itong impeachment, 1/3, ano? Yeah. Hindi ko kaya maapektuhan yung bilang na kailangan makuha para magkaroon po ng development or ma-push po itong impeachment, yung 1/3 ng votes? Maaari. Member din po ako ng Committee on Justice at syempre bilang endorser, ako na magpapaliwanag ng sufficiency in form and sufficiency in substance. No? May naniniwala naman ako that the Committee on Justice would look into the evidences and the facts. At naniniwala po ako na ito sa Committee on Justice talagang magiging positibo ang kanilang desisyon sa impeachment complaint na ito. Now, of course, hindi ko naman pwedeng sabihin yan sa ibang mga congressman natin. Pero the thing is, there were 250 that signed the first impeachment of the Vice President. And therefore, naniniwala ako, maaaring hindi pumirma ang iba. Pero I think that... Yan na, gaya na sa kanya yan, maaaring hindi pumirma iba. Bakit kaya, sir? Tingin mo, bakit, sir? Bakit di kaya pumirma iba? Tingin mo. Kasi, alam nila
na si Sara talaga, kahit sa survey, napakalakas. Kahit saan mo po tignan si Sara talaga. Talagang wala po talaga eh. Sayang lang, kumbaga kung ikaw ay Lenny, kung ikaw ay Pinklawan o Pulahan, Pulahan, sayang lang eh. 'Di ba? Alam mo 'yung parang mababaliwala 'yung ano mo eh. Dahil si Sara pa rin mananalo eh, 'di ba? The one-third upang iyang makapasa sa Kongreso. Palagay ko naman magiging maayos to. So, kung idadaan po sa Justice Committee, ay nakikita, and being a member of that committee, ay tingin nyo ho may sapat na form at substance ito para umusad nga sa komite at hindi mababasura gaya ng nangyari po sa impeachment complaint laban kay PBBM? Meron. In fact, I actually endorse because the allegations go to the heart of public trust. For example, misuse of public funds, obstruction of constitutional oversight, and conduct that threatens constitutional order. Please take note that the Vice President is not a private person. She is a very high public official. And for her to threaten the President and the First Lady and the Speaker of the House, palagay ko hindi tama sa isang public official yan, no? Impeachment exists for exactly this situation. When an official's actions raise serious questions of integrity, legality, and fitness to serve. Palagay ko naman nagtatanggapin po yan ng Committee on Justice. Bakit ganito Okay, tapos na tayo doon. Dito po tayo sa Pulse Asia Survey at ang presidente yata. Hindi ko alam kung presidente to. po yung tugon ng respondents natin with VP Sara Duterte kahit pa nagkaroon po siya ng issue with confidential funds? Yung Bakit ganito pa rin yung tugon ng mga tao na napakataas pa rin sa survey kahit may confidential funds na sabi niya tama nga si Abante kung gagawin election ngayon, araw na to, mananalo si Sara eh. Eh kaso, hindi lang ngayong araw to sa 2028 pa, mas lalo lalakas. Diba? stable pa rin yung base ni VP Sara in Visayas and Mindanao. What's the explanation po dito? Well, yung Mindanao, basically, that's a bailiwick, no? So, yung Visayas, medyo nagsishift yan, eh. Sabi ko nga, DJ Sara DJ Chacha. DJ Sara, sorry. Sino si DJ Sara? Oo. Okay. Sige. DJ Sara. Si Discar, baka si Sara Discaya, sabi mo DJ Sara. Oo. Oo po, Chacha. oo. Nung nagkakaroon ng investigasyon sa House, nung Good Governance Committee, at kahit nung Quadcom, makikita natin nung inihingang pagpapaliwanag si Vice Presidente Sara Duterte noon tungkol sa paggamit niya ng confidential funds, bumaba ang kanyang approval at trust rating ng panahon na yon. Nanumbalik lang sa mayorya yung kanyang approval and trust netong nakaraang... Hindi sir, ganito kasimple yan sir. Hindi ako naniniwala sa survey masyado eh. Hindi porket ako nadismaya kay Sara, hindi na ako iboboto. Hindi ganon. Kapag talaga si Sara minsan talaga dumatating sa pagkakataon talaga, siguro natapat sa survey nyo yung mga siguro, hindi ko alam kung paano nyo ginagawa survey hindi ko alam kung paano nyo kinakandak yan. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa na-experience kung na survey na ako, hindi pa eh. Kasi bigla-bigla na lumalabas, survey na ganito eh. Kayo, taas nyo kami rito sa milyon-milyon na nakapanood ng ganito. Na-surveyan na ba kayo ng mga ganito? Na-surveyan na kayo? Parang hindi pa no? Parang di ko alam kung saan gagaling yung survey nyo no? Pero kahit ano pa man yan, naniniwala naman ako sa konti sa survey nyo, no? Na, kahit kasi nagpa-survey sa kanto kanto survey, sariling survey, talagang lamang si Sara Oo, lamang si Sara. So, at alam natin ang kadahilanan kung bakit bumalik sa mayorya yung maaaring dahil sa sympathy vote, sa pag-aaresto sa kanyang tatay, at pagpapadala sa The Hague. Nanatili itong mayorya simula noong Marso kasi unang-una ay napagpaliban na yung mga investigasyon. Kung magsisimula muli yan, maaaring masabi natin na makaka-influensya ito sa pagtitiwala at approval ng Vice Presidente. Kasi parang nabigyan siya ng relief doon sa pagpapaliwanag, doon sa pagpapanagot tungkol sa paggamit niya ng confidential fund. Natabunan, kumbaga, yung issue itong flood control scandal. Kung bubuhayin mo niyon, maaaring masabi natin mayroong magiging influensya ito sa pagtitiwala at approval sa Vice Presidente.
May danger ba doon, Professor, dito sa kung bubuhayin ang impeachment complaint laban sa kanya at magkakaroon na naman ng diskusyon tungkol kay VP Sara sa usapin po ng ah, yung management ng narrative dito? May backfire possibility ho ba ito kung sakali na sa halip na bumaba siya, lalo pang tumaas kasi nga sa usapin po ng alam niyo na, yung pag-ipit sa kanya sa kadahilanan lamang ng politika? Well, tama ka dyan, Ted, no? Maaaring magkaroon ng negatibong epekto ito, no? Doon sa mga nagtutulak ng impeachment. Pero depende na yan doon sa, sabi mo, yung management ng naratibo, no? Yung pangangasiwa na naratibo. Kasi kung tatandaan natin, nung unang impeachment, mga unang impeachment na iniharap kay BP Sara, ito'y galing sa mga grupong masasabi nating organisado. Ang nangyari doon ay yung impeachment, kaya ito'y pinagpaliban ng Supreme Court, ay pinalitan ng isang impeachment case na parang hinubog batay doon sa 3 impeachment case na unang inihain sa Kongreso. Ngayon siguro yung naratibo niyan ay maaaring mas magiging maayos dahil medyo may proseso nang itinakda ang Supreme Court at mukhang kinakailangan sundin to na mamagahay ng impeachment hanggat hindi binabago ng Supreme Court yung proseso kanilang tinakda. Okay. Palagay ko natuto naman yung mga naghain ng impeachment huli na ang pagbabatayan ng kanilang impeachment ay mga ebidensya na magpapatunay na may anomalya o dapat pagpapaliwanag ang Vice Presidente sa paggamit niya ng pondo, hindi lang yung confidential fund, kundi yung mga transaction mismo ng dating kagawaran na kanyang pinamumunuan, yung kagawaran ng edukasyon. Okay, bago tayo tumako dyan kay Erwin, kay Bendalo. Alam nyo kasi ang pagboto kasi, ganito yan. Iba kasi ang katwiran, boboto ko para sa taong bayan. Dati akala ko pwedeng pa ganyan eh. Akala ko ang sa pandinig, ang sa tenga. Iboboto ko si Sara, iboboto ko si Lenny, iboboto ko si Nosy, ganyan, para sa taong bayan. Hindi. Alam mo ba't iboboto ang politiko? Ha? Prangkahan tayo. Huwag tayo plastikan. Ako, totoo, paprangka ko ha. Kaya natin iboboto si gantong politiko kasi para sa sarili natin. Tama? Tama, mali. Ako, iboboto ko, halimbawa si Sara, para sa pakinabangan ng sarili ko. Hindi na amin ko. Diba? Makikinabang din naman taong bayan dun eh. Pero para sa sarili ko, bakit? Kasi, meron akong mga pamilya, halimbawa ako, may anak na ako, may anak na ako. Iboboto ko si Sara para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Bakit? Mawala yung kakaba-kaba ko na tuwing yung anak ko, nababalitaan ko sa lugar namin, may dinukot, may ginanyan. Kailan mawawala yung kaba na yun? Kailan ko ipagkakatiwala kay Junior? Hindi. Ipagkakatiwala ko ulit sa isang Duterte. Tulad ng dati, nakampante ako, anak ko umuwi ng buo. Walang mga loko-loko sa paligid, takot lahat, alam ko ganun. Kaya iboboto ko Sara para sa pakinabangan ng pamilya at sarili ko. Hindi pa sa bayan. Ay, iboboto ko si Sara para sa inyo. Plastikan. Kaya maraming boto si Sara, ibig sabihin ko, maraming nangangailangan ng benepisyo niya. Kasi tama na isip ka eh. Sila pa nga ako, gaganda agriculture. Pagandahin nyo muna Pilipinas, kurakot, bago nyo sabihin yan. Bigyan nyo muna ng takot yung mga masama at mga kurakot bago nyo sabihin yan. Sino yung senadora? Tatakbo ngayon presidente? Bukod sa hindi mananalo yun, kung sakali manalo yun, dadami lalo ang kalokohan sa Pilipinas. Totoo yan. Painggan natin to si Mr. Erwin Bendalo, ha? Tignan mo, niya, talagang may pananapat na kay Sara. Hindi na nila alam kung anong papatapat kay Sara. Erwin Lenny ba? John Vic Tulpo ba? Ano ba? Lenny Tulpo ba? Risa Tulpo ba? Ano ba talaga? Labas yun na yung pinakamalakas nyo dahil ang gusto ng bayan, yung benepisyo ni Sara. Hindi yung magbe-benepisyo ay lahatan, kundi yung benepisyo lang ng bawat isang Pilipino. Alin yun? Yung maingatan ang lahat ng mga Pilipino sa mga masasamang loob. Malakas daw na panlaban kay VP Sara kung magkakaroon ng Lenny Robredo, Erwin Tulfo tandem. What do you think of that? No? Isang political analyst, sir, sa isang interview. Naku, baka napanaginipan niyo lang yun.
No, nakakatama po ng puso, pero I don't have plans eh. Whatever it is, yun lang makatalo kay kahit sino pa man dyan. Uy, No, unti ka na I would madulas. say thank you. Makakatalo kay Sara. Hindi niya binanggit. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos sa 2025 last year. Nakita niyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda sa COMELEC, left and right. Di papasukin ko na naman ito. Nakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya si Sen. Rafi din, gusto niya po re-election niya sa Senate. Eh ako din po, napag-usapan namin. I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. I mean, kawawa yung Tahimik nga kayo sa Senado. Presidente pa kaya, Vice President pa. Diyos naman. family mo kung ano-ano, mga bashers, etc., yung mga galit sa'yo, tapos may mga demanda, kukulit pa, dinismiss na ng COMELEC, paulit-ulit, ang demanda, hanggang kayo makita sa Supreme Court, dinismiss din naman ng Supreme Court. What if magkaroon ng calls for you? Clamor, marami pa dyan, tignan muna nila, may marami magagaling dyan. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling At dahil mo suggest, yung suggest mo, si Risa. Diba? Si Bam, okay pang Vice eh. Oo, si Bam. Okay si Bam. dyan ng mga pwede maging vice ni VP Lenny. Siguro pag wala nang tao. Hindi mananalo si Lenny, maniwala kayo, hindi mananalo si Lenny. Opo. Hindi kailangan ng Pilipinas na malambot, ha? Ang kailangan dito matigas. Para yung mga matitigas, tumino, lumambot. Eh kung malambot ka, paano palambutin yung matigas? Ang lambot mo. Di ba? Sa mundo, ako na lang at saka si Madam Lenny at saka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro na makikita. Opinion lang po yun ng political analyst. Mapasalamat po sa political analyst, pero that's his opinion. Pero no po, we're tired. My family is tired na yung mga banat, mga akusasyon, investigasyon. Kita nyo naman, 2025, katiwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapa-investigan. So, no. Wala bang bearing yung mataas mong ranking sa nakaraang senatorial elections for you to rethink na baka pwede mong dalhin hanggang VP or presidente? Nakikita ko sa pananalita sa itsura niya talaga, ayaw talaga niya maging vice. Oo. Tingin ko. Nakukuha ko si Erwin. Kung plan, mahirap. Kahit nasabihin natin nag-number 1 pa ito with all what happened last 2025, yung kaltuat kanan ng atake, banat, kung sino-sino didemanda, mga hindi mga kilala, kung sino ba itong tao na ito, dinidemanda ka. The usual na naman siguro yung mga issue na yan, di ba? Na mga citizenship, mga dynasty, etc., etc. Ganun na naman yung hahanapan ka ng butas. Well, I would say na thank you po siguro for the political analyst. Maraming salamat po. I'm not interested po, nor my brother Rafi is, he's not also interested. Marami pa po dyan. Doon po sa kanila sa liberal, marami pong mga magagaling. Tumingin ho. Bakit di ka sinabi? Kung talagang patas ka, ba't liberal lang sinasabi mo? Ha? Dati para makatira kayo sa liberal, Di ba? Ba't ayaw mo sabihin may Sara dyan, mayroon ba bibi, Yeah. Siguro sila siguro. Sir, sana lang, have you made up your mind who to support for president? VP Lenny, VP Sara? Tingnan ko muna yung mga performance nila. Titingin muna sila. Hindi sa bagay, kanya-kanya tayong boto na para sa sarili niya naman. No? Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat lagi kayo. Ayan na ay aking mga reaction ngayon. Paalam po sa inyong lahat.